Caruso. Okay. Your favorite player. Alexander makes that. Kakaibang lakas at tibay ang kupunan ng dating champion, mas may experience na sila kaya nasa kanila pa rin ang advantage. Iba ang trabahong ipinapakita ng Thunder sa depensa at opensa na masasabing espesyal ang team nila. Tantad ng mga defensive player kaya dyan talaga mahihirapan ang Spurs sa matibay na depensa ng defending champion. Sobrang lalim ng lineup kaya hindi mo alam kung saan magmumula ang atake at kung sino ang puputok. Overall talagang mahirap silang pigilan. Sa Spurs naman ang kapansin-pansin na kulang sa kanila ay ang kanilang depensa sa labas, mga kaibigan. Effortless, sobrang sakit sa mata na panoorin kasi nakakalibre palagi ang Thunder ng tira sa 3-point area. Kulang ang San Antonio ng kayod sa depensa sa labas, dapat na daw ito kasi hirap ang OKC sa loob dahil sa haba ni Wemby. Pagkatapos matalo ng Spurs ay makikita natin dito kay Victor ang planong malaking bawi sa Game 4, pinapakalma niya ang mga fans nila, gustong sabihin na babawi tayo. Habang itong si SGA naman matapos manalo sa Game 3 ay sinabi niya na hindi surprise sa kanila ang manalo kontra Spurs dahil sa alam nila kung gaano sila kalakas at naglalaro ng nasa mataas na level. Grabe, mukhang kampanteng-kampante na ngayon ang MVP kung saan base sa kanyang sinabi dito ay lumalabas na wala pa ring binatbat sa kanila ang San Antonio. Well, dahil sa ba kayo nababawi ang San Antonio Spurs sa Game 4 para itabla ang series sa 2-2 o mananalo pa rin ang OKC? Mag-comment lang. Sa kabilang banda naman po, bukas na rin ang Game 3 bakbakan sa pagitan ng New York Knicks kontra Cleveland Cavaliers sa Eastern Conference Finals. 2-0 po ang series dito pabor sa Knicks. Kinakailangan na makuha ng Cavs ang panalo sa Game 3 para hindi tumigilid ng husto ang sitwasyon nila kontra New York. Dapat nakunin nila ang Game 3 at Game 4 para maganda ang laban. Kung saan ito na nga daw yung plano nila ayon kay Mobley, ang kunin ang panalo sa Game 3 at 4 para itabla ang series sa 2-2. Kayo mga kaibigan, ano sa tingin nyo, may palag ba talaga ang Cleveland sa New York Knicks o wala? Mag-comment lang. Bago tayo magpatuloy tungkol sa malaking trade na niluluto ng Golden State Warriors ngayon, ay subukan nyo pong maglaro sa NotGo. Hindi ito isang sugal, hindi mo kailangang maglabas ng kahit isang sentimo na puhunan para kumita, mga kaibigan. Magsipag lang sa paglalaro, gawin ang daily task na hinihingi ay kikita ka kahit nasa bahay lang. Ang maganda sa NotGo ay mabilis ang pag-withdraw, hindi kagaya sa ibang laro. I-click lang ang link na nakapin sa comment section. Maraming salamat po. Ngayon ay dito na tayo sa kupunan ng Golden State Warriors na kung saan inaasahan po natin ang bawi nila sa susunod na season. At para makabawi ay syempre dapat na baguhin nila ang kanilang lineup, mas lalong palakasin para makapasok ng playoffs next season at sa chance ang mag-champion. Sa nagdaang video ko ay binanggit po natin ang plano at gusto ng Warriors na ibalik pareho sina Kristaps Porzingis at Al Horford sa team ng Dubs next season. Pero may usap-usapan ngayon na malabong mangyari ito dahil sa injury issue pareho nila. Ayon sa NBA Insider na si Tim Kawakami, mga kaibigan, ay may niluluto na malaking trade ang Golden State Warriors, kung saan pwede po nilang i-trade sina Porzingis, Al Horford at damay sina Seth Curry at DeAnthony Melton sa Lakers para kay LeBron. May injury issue ang apat na binanggit, palaging hindi nakakapaglaro dahil sa injury, hindi kagaya kay LeBron na kahit may edad na ay nakakapaglaro pa rin ng maraming games. Nasa mga hindi pa nakakaalam, mas maraming games pa ang nilaro ni LBJ this season kesa kina Steph Curry, Draymond Green at Jimmy Butler. Ibig sabihin pwede talaga silang sumugal kay LeBron, considering na kaya pa rin talaga niyang maglaro ng maraming games, at nasa mataas pa rin na level ang nilalaro niya ngayon, kalabaw lang ang tumatanda. Kayo mga kaibigan, ano ang masasabi niyo sa trade ideya na ito? Samantala bago tayo magtapos ay panoorin po natin hanggang dulo kung gaano pa rin katinag maglaro si The King, na paniguradong magiging nakakatakot ang samahan nila ni Steph Curry kapag natuloy si LeBron sa Warriors.